Magandang araw po mga kapatid at welcome sa isa na namang episode ng ating vlog. Leopoldo Jojo Delpin po. Pasensya na po mga kapatid at medyo natagalan bago tayo makapag-upload uli ng video natin. Dala po ng masyado po tayong busy sa busy sa paghanap buhay. Tulad po ng nasabi ko nung una, ako po ay isang tricycle driver dito sa aming bayan. Ito po yung kabuhayan ng aming mag-anak. Kaya naman po, kailangan maghanap buhay muna bago makapag-upload. Ngayon lang po ako nagkaroon ng pagkakataon dahil medyo napaaga po ng gising kasi po panggabi po ako at hindi na gabi ako sa pag-uwi. Maabot pa ako ng madaling araw, kaya pagdating ko ng bahay diretso tulog na at maghapon na yun para paglabas ko po ng hapon uli may pwersa na naman po, may lakas na naman po para pasada naman ng magdamag. Pero po tulad po ng iniwan natin paksa nung nakaraang video, ang ating tinalakay noon ay ang hanging question po natin ay paano po ba mag-impok ng kayamanan sa langit? Dito po simula pong magbasa sa aking sipi sa isang kasaysayan sa Biblia, isang tagpo ng Panginoong Jesucristo at isang binatang mayaman noong panahong nangangaral ang Panginoong Jesus dito sa lupa. Dito po sa Mateo 20, talatay 22 po. Sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Nagtanong po siya sa Panginoong Jesus kung anong dapat niyang gawin. Dahil nakita niya ang Panginoong Jesus na nangangaral. Kaya nagtanong ang binata, nagtanong siya kung ano dapat niyang gawin at gusto niya makasunod sa Panginoong Jesus. Ito po yung sagot ng Panginoong Jesus. Sumagot si Jesus, kung ibig mo maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ito po ay napakalinaw na ehemplo po ng isang taong mas pinili ang kanyang kayamanan kaysa sumunod sa Panginoong Jesus. Sapagkat napakayaman niya, hindi niya kaya isakripisyo ang mga yaon para lang sumunod sa Panginoong Jesus. Isang napakalaking pagkakataon sana yun para maging ganap siya, dahil gusto niya makasunod sa Diyos, gusto niyang maglingkod. Kaya lang ang sabi ng Jesus, kung gusto mo anyang maging ganap, ipagbili mo lahat ang iyong ari-arian at sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. Napakahirap po yun. Kahit sa sukatan bilang tao, di ba po? Itutuloy ko lang po. Paano pa po inilarawan ng Panginoon Jesus sa kanyang mga pananalita ang isang taong mayaman? Dito po sa Mateo 19, ang talatay 24.
Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Aba, tiyak ka. Masyadong mabigat po itong to, mga kapatid. Ang ibig ba sabihin nito, wala nang mayamang mapupunta sa langit. Ang ibig ba sabihin, ang mga mayayaman pala talagang gandito lang sa lupa. Kung sa bagay, talagang hindi mo naman madadala ang kayamanan mo sa langit. Iiwan mo yan dito sa lupa. Kasama mo masusunog. Kasama mo masusunog kung mas pinipili mo kayamanan mo kaysa ka sa Panginoong Yesus. Tutuloy ko lang po. Dito po sa unang Timoteo 2, ang talata 4. Ang ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Katotohanan ito. Yun po pala, mga kapatid. Hindi ko mamayaman ka, nakatakda ka na sa impyerno. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng Panginoon Jesus, mga kapatid. Ang ibig po sabihin, ang nais niya pong ipahiwatig, gaya po nung nakasaad, ang ibig kasi ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. So, kung mayaman ka, kung mahirap ka, siyempre tao ka. At ibig ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Gaya na sabi niya sa Timoteo 2:4. Ngayon, gusto lang pong ipakita ng Diyos na wag ka manalig sa mga kayamanan mo. Wag kang manangan. Wag kang manangan sa mga bagay na pansamantala. Lahat naman yan pansamantala Hanggat nandito ka sa lupa. Ibang buhay naman dito sa lupa pwedeng may kasiguruhan, pero yan mana-mana yan salinlahi na yan. Kung nabuhay ka at nagkaanak, at mga anak mo nagkaanak din, tuloy-tuloy ang lahi nyo. Kung may iwang kong kayamanan, mana-mana yan. Hindi yan magpapatuloy. Ayun na, depende lang sa hahawak. May mga pagkakataon na ang anak ay binabagsak ang negosyo ng ama. May mga pagkakataon na natatapos sa isang apo ang lahat ng may nanana at inanay niyang kayamanan at nawawaldas na lang kung saan. Itutuloy ko lang po ang mga pagbasa na po. Gaya po na sabi ko, mga kapatid, ang gusto nga po ng Diyos sa mga bagay na spiritual tayo manangan, hindi sa mga bagay na panlupa. Tanong po natin bakit. Ano po? Ayan po sa aklat ng Mateo 6:21. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Yun pala, mga kapatid. Pagka ang pananalig mo sa kayamanan ay nasa pera mo, nasa tinatangkilik mo, yun ang iingatan mo Yun ang iingatan mo. Yun ang pagsisikapan mo. Nandun din ang iyong buhay at kaluluwa sa kayamanan, mga kapatid. Imbes na sa Panginoon Diyos.
Hindi po yung ibig sabihin ng hindi po yung gusto mangyari ng Diyos, mga kapatid. Ang gusto niya, ilagak natin ang buong pagkatao natin sa Kanya. Kasi nilalang niyang tao eh. Nilalang niyang tao para sa Kanyang kasiyahan, para sa Kanyang kalwalhatian. Tulad ng mga unang tao, mga naglingkod sa Kanya, may mga tao rin naman sumaway noon, lalo na sa mga nakatala sa Biblia. May mga taong hindi sumunod, pero yun nga po, ang sabi pa sa ibang kasulatan, ibang talata ng Biblia, ay pinapipili ng Diyos ang tao kung ano ang pipiliin niya, ang kayamanan ba o siya katumbas ng buhay, kayamanan katumbas ng kamatayan. Kasi ang tao po namamatay po. Wala pong taong nabuhay na habang panahon eh. Lahat po namamatay. Kaya mas makabubuti na piliin na siya bilang buhay kaysa kayamanan. Pero siyempre, kasama sa buhay dito sa lupa ang pagsisikap din, dahil may mga pananagutan tayo sa buhay. Katulad ng meron kang anak, meron kang apo, meron kang asawa na umaasa sa'yo. Maraming responsibilidad. Pero yun ay nahahati naman ng mga oras. Tuloy ko lang ba na po? Bakit po sa kabila po ng pagsusumikap nating mabuhay dito sa mundo, siyempre habang nabubuhay ka dito sa mundo, ay nagsusumikap tayo na makapamuhay na nakakaraos. Mabuti pa kung hindi lang basta nakakaraos, yung bang may maalaman ka ng konti, yung hindi mo naman hinahangad na maging mayaman na mayaman eh. Sa prinsipyo po natin bilang tao, mga kapatid, sapat na sa atin ang may kaunting ipon, may magandang pinagkakakitaan, maayos na pamilya, at mabigyan ng kinabukasan ng mga anak. Sakali mat napakahirap mong ama at hindi mo nabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak, may suportahan mo naman, tulungan mo rin habang ikaw ay buhay. Ganun po talaga, mga kapatid. Pero mas maganda sana kung na may bibigyan ng magandang buhay, kasi mga anak, yan ang ikaw ang inaasahan nila bilang ama. Kaya lang kasi yung pagkakataon yung opportunity, yung oportunidad na binibigay ng pagkakataon sa isang padre de pamilya na mabigyan ng kinabukasan ng mga magandang buhay, mga anak, sa ang asawa, ay medyo minsan sa kapalaran po, kung malayo sa yung mga pagkakataon na ganoon, magsikap ka na lang para makasurvive. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, mga kapatid, survival to, mga kapatid. Lalo na hindi naman kalakihan ng yung kinikita. Ituloy ko lang po. Sa aklat po ng Filipos 3 ang talata 20. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mamamayan ng langit. Mga tao pala ng Diyos dito sa lupa, mga kapatid, mga mamamayan ng langit. So may pag-asa po tayo.
may pag-asa po tayo kahit na ang buhay natin ay pagsusumikap, pagpupunyagi para mabuhay, kasabay na maging dapat kabilang tao. Siyempre, para maging dapat kabilang tao, nasa daan ka na na may pag-iingat ng Diyos. Nasa patnubay ka ng Panginoon Diyos. Nasa pagkukup ka niya. Pero para ibigay mo ang pag-asa mo sa Panginoon Diyos, dapat ay gawin mo ang responsibilidad mo bilang tao. Ang tao para sa Diyos. Kaya, kung ang tao para sa Diyos, iaalay mo buhay mo para sa Kanya. Paano mo iaalay? Paano ginagawa yun? Andiliin mo ang sariling iyo. Ingatan ang sarili. May pamilya ka, alagaan mo. May anak ka, suportahan mo. Ganun po. At kung nagagawa mo yaon, kasi trading ground po itong lupa, mga kapatid. Training ground po itong mundo ito. Paano ka sinusubok dito? Kasi susubukin ng Diyos kung dapat kang dapat kang maging kabilang sa bayan ng Diyos. Pag bayan ka ng Diyos, tulad nung pangyayari kay sa Panginoong Hesus, mga kapatid. Di ba nung siya na bibitayin na, siya nasasakdal sa harapan ng Poncio Pilato ng Roma. Tinanong po siya ng Poncio Pilato, kung ikaw ba'y hari ng mga Hudyo. Ang sabi ng Panginoon Hesus ang kaharian niya ay hindi dito sa lupa. Ang kaharian niya ay sa langit. Kaya, mula sa Panginoong Hesus, siya na nagpapatunay na siya maghahari pagdating sa langit o pagdating sa, kasi ang hari doon ng Panginoon Diyos Pero siyempre, ang Panginoon Jesus ay may titulong hari ng mga hari nung bumaba siya dito. Kaya kumbaga, Panginoon siya sa langit. At ang Panginoon at ang anak ay may mga ibang kasulatan pa kapag naipasuko na ang lahat ng mga bagay sa anak, ang anak naman ay pasusukuin sa Ama. Ganun po, sila po naghahari sa langit. Kaya naman po, kung mamamayan ka ng langit at nandito ka pa sa lupa, ay ganapin mo ang constitution ng Diyos. Ano ba yung constitution of heavens? Ito po ang Biblia. Yan po yung constitution ng langit. Kaya sumunod ka sa mga utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia para maging mamamayan ka ng langit. Ngayon, kung tunay kang mamamayan ng langit, ano ba yung dapat tumatakbo sa isip mo? Ano nasa puso mo? Sagunin po natin ang banal na kasulatan. Ayon din po sa aking sinipina. Ayon po kay Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Hebrew sa Kapitulo 10 ang talatay 16,
ganito ang gagawin kong kasunduan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Itatanim pala ng Diyos, mga kapatid, sa kanilang mga puso ang kanyang mga utos at isusulat ang mga iyon sa kanilang mga isip. Sa ibang kasulatan pa sa ibang mga talata pa ang unang utos kasi ng Diyos noon ang unang 10 utos nasa tapyas na bato sa panahon ng Mosaiko o panahon ni Moises. Ngayon, ang tipad naman ng Diyos ngayon hindi na sa tapyas na bato, hindi na yung 10 utos. Yung 10 utos kasi ngayon, kinauwian ang Panginoong Yesus. Siyang nagpatuloy sa mga utos na yun ng Diyos. Siya ang nagbigay siya ng mga panibagong utos na wala sa tapyas na wala sa 10 utos ng Diyos na sinusunod magpahanggang ngayon ng mga Judaism, mga saktang pananampalatayang Judaism sa Israel. Mga utos pa rin ng Moises ang sinusunod dahil hindi nga sila naniniwala na ang Panginoong Hesus ang kinatuparan ng mga hula ayon na rin sa mga propeta ng unang panahon. Ngayon, kung mamamayan ka ng langit, mga kapatid, kung bagyung ka nga ng kayamanan, dapat kayamanan na maiipon doon sa langit. Katunayan na tao ka nga ng langit. Katunayan na tao ka ng Diyos. Katunayan na anak ka ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo ay naging anak tayo ng Diyos, mga kapatid. Pero gaya po ng tanong natin sa nakaraang video, paano po natin gagawin ang pag-iipon ng kayamanan sa langit? Dito po, ulitin ko lang pong pagbasa dun sa tagpo sa pagitan ng Panginoong Yesus at ng binatang mayaman. Ano po? Sumagot si Jesus. Sa Mateo 19:21 po ay ganito sinasabi ng Biblia. Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahirap ang pinagbilihan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Yun po, mga kapatid, ang pinapagawa niyo doon sa binatang mayaman. Literal po ba ito para sa atin? Siyempre hindi po. Hindi po literal lang para sa atin. Yung binatang mayaman lang po na iyon ang inutusan ng Panginoong Yesus na ipagpili ang kanya lahat ng ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap kung ibig niya sumunod sa Panginoong Yesus. Di ba po, nung tumawag ng mga alagad ng Panginoong Yesus, katulad ng mga apostol na pinangunguna ng Apostol Pablo, ang sabi ng Panginoon Jesus kay hindi si Apostol Pablo, si Apostol Pedro pala. Mga silang unang apostol. Ang sabi ng Panginoon Jesus Panginoon Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin at gagawin kitang mamamalakaya ng
tao. Kasi mamamalakaya ng isda si Apostol Pedro nung makita ng Panginoong Yesus eh. Kaya sabi niya, sumunod ka sa akin at gagawin kitang mamamalakaya ng mga tao. Hindi lang naman si Apostol Pedro. May mga kasama pa siyang apostol. Sa Santiago yata ay kasama niya rin sa bangka noon at naglalambat din. Ngayon, ang utos na yun ng Panginoong Yesus na pagbili lahat ng kayamanan ay sa binatang mayaman na yun. Binatang mayaman na yun. Kasi para sumunod ka ng literal sa Panginoong Yesus o makita mo siya ng mukhaan, makita mo makarap mo siya ng personal, ay isang napakalaking pribilehiyo yun, Panginoon, ay isang napakalaking pribilehiyo yun para sa tao. Kaso, pinili ng binata yung kayamanan niya kaysa sumunod sa mga utos ng Panginoong Yesus na inuutos na sa kanya, pagbili lahat ng kayamanan niya at ipamahagi sa mga dukha. Siguro hindi talaga siya sumasampalataya, kaya hindi niya nagawa yun. Pero kapag inutusan ka ng Panginoon Jesus at hindi mo ginawa ng mga panahon yun, kamatayan ng katumbas, mga kapatid. Anak ng Diyos yun eh. Pumaba nga dito sa lupa para magligtas ng mga tao. Kaso kung hindi ka naman sumunod sa Kanya, tulad ng nang wala na ang Panginoong Yesus, nasa langit na, ang namamahala mga apostol na. Isang pagtitipon na nangyari sa isang eksena sa aklat na gawa, na itong si Apostol Pedro, nagkasundo ang buong iglesia noon na ipagbili lahat ng mga ari-arian nila. Ipagbili ang lahat ng kinatangkilik. Yung pinagbilihan, ilagay sa paanan ng mga apostol. Para sa iglesia nung unang panahon siyempre mga sumasampalataya talaga. Yung mga nababaan ng Espiritu Santo. May pananampalataya talaga sila sa Panginoon Yesus at sa mga apostol. Abay, pinagbili nga ang lahat ng mga ari-arian at iniligay sa paanan ng mga apostol. At may paggagamitan sila sa perang naipon na iyaon. Anong nangyari? May mga sumuway ang mag-asawang Ananias at Sapphira. Pinatay sila ng Diyos, mga kapatid. Ay napakalaking pribilehiyo na mukhaan mo rin makita mga apostol, mukhaan mo lang makasama at hindi sumunod sa mga utos nila. Kamatayan ng katumbas yun, mga panahon yawon, mga kapatid. Sa panahon natin, ano ba yung dumating sa atin? Ang dumating sa atin, mga kapatid, ang Biblia po. Nagsasalita pa rin ng mga apostol dito sa ating panahon sa pamamagitan po na kanilang mga sulat. Tulog lang. Ano ngayon po ang pwedeng hugutin na inspirasyon sa tagpo ng Panginoong Yesus? Panginoong Yesus at ng binatang mayamang yaon na literal na inutusan. Ayon na rin sa kwento ng Biblia. Yung pundiwa ang gustong ipakita
ng Panginoong Jesus sa mga tao sa platong iyaon. Ano nga po ang diwa ng kwento? Ang diwa po ng kaganapan yan, mga kapatid, ay yung utos mismo ng Panginoong Jesus dun sa binatang mayaman na ipagbili yung mga ari-arian niya at ipamahagi sa mga mahirap ang pinagbilihan ng kanyang mga ari-arian. Ang diwa po ay mabuting gawa. Yun po ang diwa nun, mga kapatid, dahil nagsakripisyo ka binenta mo yung mga ari-arian mo at binigay mo sa mga mahirap ang mga mahirap na nangangailangan. Yung paggawa nun ay napakamabuting bagay na po sa harapan ng Panginoon Diyos. Yung diwa po, yung diwa ng pagtulong, diwa ng pagmamalasakit. Subalit may mga tumutulong naman sa mga panahon ito. Lalo na sa panahon natin, ang paraan ng pagtulong nila, ang kapatid, sa social media. Tutulungan ang gagawa ng vlogs, tumutulong sa mga mahirap, i-cover ang buhay ng isang mahirap, isasalaysay sa video yon, lalapatan pa ng angkop na tunog para maging makabagbag damdamin at bibigyan ng pera. Kumbaga, yung content na yon, ang bayad nun para sa mahirap ay yung perang ibibigay ng video creator, ng vlogger. Pero sa panahon po natin, nung unang panahon ng YouTube, napakabuting halimbawa yun. Napakabuting gawain yun noon unang panahon ng YouTube. Ngayon naparami na. Ang tingin na ng tao poverty porn. Hindi ko alam kung may batas nga para sa poverty porn na ginagawa ng mga vlogger. Yung pinapahiya yung buhay ng isang tao, ilalahad gano'ng kahirap ang buhay niya, at yung mga viewers naman maaawa, magbibigay ng pera para sa taong yun, at yung pera yun ibibigay naman ng creator to sa mga tao. Pero siyempre, na yun, may hati na. Hindi lahat yun bibigay niya sa mahirap. Ang pangit kasi doon, ipapakita mo sa mga tao kung gaano kahirap yung tinutulungan mo yun. Yung ilalahad mo ang kaawa-awang kalagayan ng taong yun. Iko-content mo sa social media para makatulong ka. Parang hindi na tama yun, mga kapatid. Sa tingin ko, hindi po tama yun. Kasi yung bilang tao, may dignidad ka May dignidad kang inaalagaan. May dignidad kang iniingatan bilang tao. Ano po ba yung dignidad? Yung dignidad po yung respeto mo para sa sarili mo, para respetuhin ka rin ng iba.
wag mong isubject ang sarili mo, ipakita sa mga tao na napakahirap mo tao. Kumilos ka, magtrabaho ka. Yun po yung sinasamantala ng ibang mga video creator, mga vlogger, mga kapatid. Yung tinatawag ng poverty porn. Bawal na po yun eh. Pero kung hindi ko lang mawari kung nasa batas yun. Pero hindi ko mawari may panibagong hindi ko alam kung ano, kung may batas na naipasa na tungkol sa poverty porn. Pero yung poverty porn na po na yun ay tinatalakay na ng isang abogado. Ang paborito kong pinapanood na vlogger ay si Atty. Libayan po. Sa batas natin, panoorin niyo rin po mga kapatid. Napakaganda ng mga content niya. Sa aklat po ng Mateo 6:2 ay ganito po ang nakasulat. Magpapatuloy na po ako sa pagbasa mga kapatid. Kaya nga pagka ikaw ay nagdilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila ay mga kapuri sa mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila ganti. Ang ibig ko sabihin ng talata, mga kapatid, ang diwa ng bersikulo ay kung tutulong ka, kung magbibigay ka ng tulong, ay wag mo nang ipagsabi. Wag mo nang ipagkalat na tumutulong ka. Gawin mo yun nung wala nakakakita. Yun po yung gusto ng Diyos eh. Yun po yung habilin ng Diyos. Pagkaan niya, tutugtog ng pakaka sa harap nun, nagaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw. Para makita ng mga tao yung kanilang ginagawa. Ano bang bentahe nun? Pag tumulong ka, ikaw lang may alam. Ang Diyos po at ikaw lang ang may alam. Magkakaroon ka na po ng kayamanan sa langit, no? Kasi kung pinagmalaki mo yan, sabi nga tinanggap na nila ang kanilang ganti. Hanggang dun lang. Naging sikat ka naging sikat ka sa social media na tumutulong. Ayaw naman ng Diyos yun. Nagamitin mong kahirapan ng ibang tao para lang sumikat ka, para lang magkapera, para lang magkaroon ka maraming viewers. Ano po ba mangyayari sa tao, mga kapatid, kapag ang kayaman, kapag dito siya nagpunyagi, dito sa buhay nito, dito sa lupa, dito siya nagpunyagi ng ng mga pag-iipon para sa kayamanan. Dito po sa Apokalipsis 3, ang talatay 17. Sinasabi niyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay at wala ng pangangailangan. Ngunit, hindi nyo alam na kaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya. Bulag sa katotohanan at hubad sa paningin ng Diyos. Abay, mayaman ka man mapera ka man
ang tingin pala ang tingin pala sa iyo ng Diyos higit pa sa moralita eh. Ang moralita po mahirap yan. Tama. Pero may dignidad pa rin sila sa kanilang pagkatao. Mga nakadamit. Kahit na magbabasura yan, kahit na mga ngalakal yan, kahit na street sweeper yan, yung mga kinahiyang, kahit na labandera yan, yung mga kinahiyang trabaho ng ilang ibang mga tao, napakabuting bagay na po yun, mga kapatid. Ba't mo kakayain trabaho mo? Yung mga mayayaman nga sa harap ng Diyos maralat, hubad pa sila hubad. Tingnan ng Diyos napakadukha naman na tao na yun na hubad na, wala man lang may pambili ng susuotin. Ganun po yung tingin ng Panginoon Diyos kapag dito ka nagsikap, sa kayamanan ka nagsikap, nagpundar ka dito sa lupa. Okay lang magpundar, siyempre lalo't may pamilya ka para sa kinabukasan mo. Pero para doon ka na lang manangan sa material na bagay, paano spiritual? May buhay spiritual po tayo, mga kapatid. Bakit? Paano natin matitiyak na may buhay spiritual? Sa loob po ng pagkatao natin, may espiritu dito. Hindi naman tayo mabubuhay na walang espiritu. Ang sabi sa kasalutan ng dalangin ng Diyos, ang unang tao na si Adan hiningahan niya sa butas ng ilong ng buhay. Si Adan kaya nabuhay siya. Yung hininga, hanggat taglay natin hininga natin, hanggat nasa atin to, nasa atin ng espiritu, mga kapatid. At espiritu po yun ng Diyos. Dahil Diyos po ang may lalang sa atin. Ngayon, kung espiritu ka ng Diyos, yung nasa loob ng pagkatao mo, ba't mo ilalagak sa mga buhay dito sa lupa? Hanapin mo yung magtrabaho ka man, magnegosyo ka man, yumaman ka man, abay wag mo kalimutan ang may bigay na ng iyong buhay. Ang Panginoong Diyos yun. Yung hininga mo galing sa Diyos yun. Sandali lang po, mga kapatid. Ano po ang pagkakaiba ng mayaman sa mahirap sa paningin ng Diyos? Ito po. Dito po sa Kawikaan 28, talatay 11. Ang mayaman ay pantas sa ganang kanyang sarili, ngunit ang dukha ay nag-uunawa. Ulitin ko lang po, dapat mag-tongue twister po. Pasensya na po, mga kapatid. Ang mayaman ay pantas sa ganang kanyang sarili, ngunit ang dukha na nagsisiyasat na nag-uunawa ay sumisiyasat. Ang mayaman po, ang mga mayayaman po, sa ganang kanilang sarili, ay napakatalino nila, napakagaling nila. Pero ang dukha po, na gusto matuto, ay nag-aaral po. Anong pinag-aaralan? Mabuting gawa, mabuting prinsipyo, mabuting yung
buhay na dapat mong isabuhay bilang sumusunod sa mga utos ng Diyos. At magpakatalino ka rin. Magpakatalino ka rin. Sa akademya, sa lohika, marami namang bagay na pwedeng gawin para ma-develop mo yung sarili mo eh. Huwag ka lang manangan kasi utos ng Diyos sa iba pang kasulatan eh, magpakatuso ka gaya ng sa ahas. Kailangan matalino ka kasi yung kalaban natin dito sa lupa ay matatalino din. Huwag kang patatalo. May utak ka, may buhay ka, may lakas ka pa. Mabuhay ka sa ganang iyong sarili. Sumunod ka sa mga alituntunin ng Constitution of Heavens o ang Constitution ng Diyos. Na nakasulat sa banal na kasulatan. Pag makapangyarihan mo ng tao, may impluwensya ka, may kayamanan ka, napakalaki na ng pananalig mo sa iyong sarili. Minsan ako'y nakahawak ng malaking pera, mga kapatid. Tingin ko sa sarili ko mabubuhay na ako sa sarili, mabubuhay na akong walang tulong ng ibang tao. Kaso kasi namatay yung ama ko, may minana kaming pera. Sabagay, bilang mahirap napakalaki na po yung 30 mil sa akin. Bilang mahirap po, bilang obrero noong panahon na yun, napakalaking bagay na po yun sa akin. Marami na akong mabibili, lalo na sa panahon yun. 30,000, ang dami mo nang mabibili. 33,000. Ang total total na naman ako sa aking ama. Tatlo po kami magkakapatid. Tigta 33,000 po kami. Kasi yun 100,000 pinaghati-hati kami ng mga chain namin. Ngayon po, sa panahon yun, napakalaking pera na para sa akin Tsaka hindi lang para sa akin. Sa mga tulad ko yung isang kaigisan to ka, akala ko pwede ko nang pagnegosyo yun para mapalago pa. Ang nangyari po, nagkasakit po yung may bahay ko na hospital. Ubos mo lahat doon. Kaya balik na naman sa isang kaigisan to ka. Nasa na ba tayo? Maligaw na yata ako. Yun nga po, kung narakit na po yung pananalig mo sa sarili mo dahil kapag nanalig ka na ng tuluyan sa mga material na bagay, sa kayamanan mo dahil napakayaman mong tao, sa sarili mo yung pananalig, mahirap po kasi manalig ka sa sarili mo Kailangan natin pananalig sa sarili. Paano ka na magsusurvive sa mundong to kung wala kang tiwala sa sarili mo?
Napakalupit na mundo, mga kapatid. Pero, samantalang may tiwala ka sa sarili mo, dapat ilagak mo ang pag-asa mo sa Panginoong Diyos. Siya po may tunay na pagkakantili sa iyo. Siya ang tunay na nag-iingat sa iyo. Kung may pananampalataya ka sa Kanya, ginagawa mo ang Kanyang mga utos. Babasa na po ako, mga kapatid. Dito po sa Exodo 15, ang talatay 2 ay ganun po yung nakasulat. Ang Panginoon ay aking lakas at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Ito'y aking Diyos, at siya'y aking pupurihin, Diyos ng aking Ama, at siya'y aking tatanghalin. Ayun po, ang gusto Ayun po, ang gusto po ng Diyos, siya ang maging lahat sa atin. Siyang nasa pedestal ng ating, siyang pinakamataas, nasa pedestal ng ating pagtuturing. Kaya nga sinasamba natin siya. Ayun, sinasamba natin siya. Na kahit napakaraming relihiyon, kung saan ka, saan mo siya nadarama, saan ka nananalig na nandun siya, gawin mo. Kung yun naituro sa'yo, ito yung dapat gawin para maging dapat ka sa Diyos, gawin mo yun. Pero magsuri ka rin kung totoo sinusundan mo ay tama nga. Pero gusto nga ng Diyos, dapat siya ang lahat-lahat sa buhay natin. Siyempre, una, Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, ang Espiritu Santo. Pagkatapos, ang pamilya, ibang tao. Hindi, paano ba? Yung sarili mo dapat kumbaga, ibigin mo rin dapat ang sarili mo. Tama. May pagtuturo ang Biblia na ibigin mo ang iyong kaaway gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Kumbaga, kung mahal mo ang Diyos, yung Godhead po yan, yung Diyos, Godhead, ang Ama, ang Anak, Espiritu Santo. Tapos, yung pamilya mo. Siyempre, yung pamilya, dapat mahal mo yun. Higit pa sa sarili mo, pamilya. Iba yung pamilya Tapos, yung dignidad mo sa sarili mo. Kung ibigin mo yung kaaway, gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Ganun tayo mabubuhay na nararapat sa mundong ito. Yun lang po, mga kapatid. At sensya na po na masyado akong emotional. Masyado akong nadadala ng pag natatalo na po ako ng emosyon ko, bumibigay po ako. Pero gaya po ng sabi nga ng attorney na lagi kong sinusubaybayan, when emotion is high, intelligence is low. Sa kabilang banda, medyo tama din yun. Dapat kontrolado natin yung yung emosyon. Kasi kung lagi na lang emosyon, mahirap. Pwede mo ring ikatalo sa buhay yung emosyon. Dapat ginagamit din natin yung utak. Paalam po, mga kapatid, at hanggang sa susunod na video po. Sana pasensya na po at medyo natagal bago tayo makagawa po. Gusto ko nga yung araw-araw makagawa kaya lang hindi ko po kaya. Siguro pag may ipon na ako o may pera mo, kaya ko. Basta kaya ko po makapag-video po ako
lalo na sa madaling panahon makapag-upload uli ako. Itong aking mga naging pagtalakay, sana po nagustuhan niyo. Mga kapatid, paalam po pasamantala. Bye-bye.